Maraming salamat sa mga nakaraang mga buwan. Within 2 months, Panginoon, na narinig natin ang mensahe nating pastor na napakasiksik na mga mensahe, Panginoon. Within 2 months, patuloy tayong muli na pinalalahanan natin, Panginoon, sa message ng ating pastor. At ngayon yung sabihin na tahimik ang ating pastor. Sa buong 2 buwan, narinig natin ang kanyang boses, Panginoon. Lagi na sinasabi, kung gusto yung madaldal ang ating pastor, punta kayo rito sa pulpits. Maririnig natin pastor. So, yan po. Maraming salamat muli kay Lord. Patuloy po tayo nga nakatayo at paglingkod. Dahil po sa kanyang grasya, kaya tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon. So, medyo malabo ang ating picture po, di ba? So, kung nakikita po natin yan, pumapasok na sa atin ng, sa ating sa isipan na meron na tayong idea. So, tama po kayo, hindi po Titanic yan. Yan, napakalinaw. Hindi po ba? Yan ay lagi nating na-share o na-i-input ang ganyang pangyayari in the Bible. Lagi po tayo narinig sa ating Bible study. Yan matagal-tagal na rin siguro pumapasok sa isipan natin. Ayan ay yung shipwreck ni Pablo sa kanyang biyahe. So, okay. Matagal-tagal na natin narinig yan. So, how many times na natin na minsan na mapag-aralan sa Bible study, sa prayer meeting. At naniniwala ako, ipapaalala natin sa Panginoon ngayon at nakikiusap ang Panginoon sa atin. At sa mga pagdaraanan na mga character dyan, which is nasasalamin natin kung saan tayo lumulugar. Yan ang salamin natin. Ito sabi nga, ang verse natin ngayon, which is sa mga gawa, 27, 14 hanggang 32. Ang chapter actually na isang kaakit-akit, sabi nga, isang kaakit-akit na salaysay ni Dr. Lucas, si Luke, na sa paglalayag ni Pablo sa patungong Roma. At yung siyempre pagkawasak na rin yan at the end. At bago pa dumating tayo sa pagkawasak, which is alamin natin kung ano muna pinagdaanan ng mga karakter natin dyan. At sa unang sinakyan nila, which is nakaranas na sila ng paghihirap, okay, yung nakasalubong na sila ng pagsalungat ng hangin habang nasa sa kanilang biyahe. At nakikita, at nung nakakita nga si Captain Julius, yung captain ng mga sundalong Romano, which is lumipat sila sa ibang ship, sa isang barko, which is yung Alexandria ship na patungo sa Roma. Which is cutting trip sila. Kasi sa una pa lang, medyo nakakaramdam na sila. So inisip nila na siguro ito mas malaki-laki, malamang na mas safety tayo rito. Pero hindi ganon ang kanilang nasa isip, which is mas worse pa pala ang daranasan nila sa barkong kanilang nilipatan. Mas matindi pa, mas malupit ang kanilang diranas kaysa doon sa unang ship na sinakyan nila. So ang title ng ating talakayan is From Worship to Worship. Yung galing sila sa worship na ship, then in the end, makikita natin kung paano sila natili. So itong asra to muli, ang last recorded journey ni Apostle Paul. Dito sa kwento na to, sumakay si Apostle Paul sa isang barko. Wala sa Caesarea, papuntang Rome sa may Italy. Kaya nakasama nila yung 276 prisoner. Bakit? Kasi nakasama ni Paul ang prisoner na yan. Kasi nung nasa Jerusalem siya, inakusahan siyang, sabi nga, nag-create ng mga nakaguluhan, nag-incite ng confusion. It is ipinahayag lang naman niya yung resurrection ng ating Panginoon. It is pinapangaral niya, he will continue to preach the resurrection of Lord Jesus Christ. Ang interpretasyon naman ng mga Pharisees sa Sadducees, sabi niya, ay nagkikreate lang sila ng gulo, tong mga to. Sapagkat marami sa Judaism, sabi nga, lumilipat na, yung mga naniniwala na sa sinasabi ni Paul. Kaya ito, parang naging disrespect sa mga
sa mga Pharisees na to. So hinatulan siya. Hindi pa hinatulan, inakusahan na siya ay nanggugulo sa kanila. At yun, pinakulong si Pablo habang nililitis sa Jerusalem. 2 years, within 2 years na paglilitis, sabi nga. But after 2 years, sabi ng hearing, wala naman napatunayan na matibay na lumabag si Paul o nagkasala. Dahil after 2 years nga, being prison, hindi pa siya pinapalaya. Dahil ginamit ngayon ni Paul. Kung baka sa taga-Roma ako, taga-Roman, ang kanyang citizenship. He is Roman citizenship. Kasi pagkaramdam niya doon sa Jerusalem, parang hindi yata fair, hindi yata makatarungan ang trial dito, ang trial court sa Jerusalem. Kaya sabi niya, pumunta kaya ako ng Rome para doon ako ito ko i-appeal. Sabi nga, yung kaso ko papunta kay Caesar. So sabi nga, ang pakiramdam niya, parang hindi patas. Parang hindi ko makakamit dito yung justice dito sa mga emperador ng Judea. Gobernador, grabe. So nagdemand si Paul ngayon para kasi sila bumiyahe. Nagdemand siya na gusto niya makapunta sa Rome. Doon niya ako litisin, sabi niya, sa Roma. So ang journey na to, kaya sana napasama niya siya papuntang Rome para iakit ang appeal kay Caesar mismo ang kanyang kaso. Kaya naman si Apostle Paul nakasama sa 276 prisoner para sila ay makarating sa Italia, sa Roma. Malamang nakakadena pa rin siya on that time. Kahit siya ay nakakadena, siyempre sinama sa prisoner. Isa pa rin siyang bilanggo dyan. At base sa kwento, sa 27 na yan, chapter 27, hindi pa sila nakakarating sa kanilang pupuntahan, sa kanilang destination. Ay nakakaranas na sila ng kanyang kahirapan. Sa encounter na sila ng malakas na bagyo. At sa kalaunay, doon na nila naramdaman at naranasan na wala na silang pag-asa na makaligtas. They exalted. So sabi sa 14, verse 14, ngunit hindi nagtagal, bumugso ang malakas na sa hilagang hangin. Hilagang silangang hangin mula sa Creta, Tagalog. Pagtama ng malakas na hangin sa amin, hindi na kami nakaabante. Kaya nagpatangay na lang kami kung saan kami dalhin ng hangin. Na nasa bandang timog na kami, na maliit na isla sa Cauda, nakapagkubli kami ng kaunti at kahit nahirapan kami, naisampan na namin ang maliit na bangka. Nadala ng barko para hindi ito mawasak. Nang mahatak na ang barko, ang bangka, itinali ng mahigpit sa barko sapagkat natakot sila. Baka sumayad ang barko malapit sa Libya. Ibinaba nila ang layag at napatangay sa hangin. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas ng bagyo. Kaya kinabukasan, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan mismo ng barko ang kanilang itinapon. Sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin. At tuloy-tuloy pa rin ang bagyo hanggang sa mawalan ng pag-asang maligtas pa. So ayan po. Ang pagbaba ng layag at pag-angat ng sabi nga angkla, which is isang katunayan na isang mandaragat na nagpapaubayan na sila sa alon. So ginawa nila lang lahat. Tinapon nila mga kargamento. Noong una pa lang sinabihan na sila ni Paul, kung babalikan natin ang sulat natin sa umpisa. Ginawa na nila lahat, tinapon na, which is yung last resort na nila. Para ma-save ang kanilang ship. Diba? Maybe ilan din sa atin. Sa ngayon dito, masasabi natin there is no way na rin. Na nararanasan na rin natin ang mga ganyang mga bagay. Na minsan napapagod na tayo hanggang sa dumating na wala na ang pagkasa. There is no way. Sabi na hindi na magwo-work mga pagsasama namin na to. Wala nang paraan. This is ginawa na natin lahat. Yung lahat-lahat na. Imagine na natin kung ano yung mga bagay natin
na oras para magawa ng paraan ng mga bagay na to. It is nawawalan natin ng pag-asa. So parang nawalan ka na ng pag-asa sa relasyon ninyo, na mag-asawa, partner mo, na maayos pa. There is no way na matagal ko na nilalabanan yung sakit na to. Pero hanggang ngayon, di pa rin gumagaling. Paano na kaya? How many years? Pero hindi pa rin gumagaling. So, parang wala na akong pag-asang gumaling. Kahanasan natin yan. Maaring iba, sinasabi na, ako, hindi ko na mababayaran yung bahay ko. Hindi ko na mababayaran yung kotse ko. Wala na akong trabaho. Paano to? Paano to ngayon? Ginawa ko naman na lahat. At least wala na akong pag-asa. Yung mga loan ko, mga pinagkautangan ko, ay lubog na ako sa utang. Ngayon pa dumaranas ako ng ganito. Ginawa ko naman na lahat, pero bakit? Malayo-malayo sa akin ang blessing. Siguro naiisip natin yan. Wala noon pa hanggang sa ngayon, ganun pa rin. Siguro hindi na ako magkakaasawa. Siyempre, kapag nagkaasawa, hindi na ako magkakaanak. Ginawa ko naman na lahat. All hope is lost, sabi nga. They finally, sabi nga, give up ng mga taong to sa loob ng barko. Maliban kay Paul, siya lamang ang tumitindig sa prison, sabi nga. Siya lang ang hindi nawalan ng pag-asa. Alam naman natin na yung mga, alam mo yung mga Roman soldier na, siyempre mga soldier, sa loob na yung kapitan ng barko, sanay sa ano yan. Then, lahat nga sila malibang kay Paul, sila lang. At alam naman natin, di ba, sa Biblia, sabi ng Biblia, napakalinaw naman, na sinasabi sa, kahit tayo isang Christian, ay daranas pa rin tayo ng mga pagsubok sa buhay. Again, maliwanag sa Biblia na hindi exempted ang Kristiyano sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Kahit ikaw mananampalataya, matagal ka na mananampalataya ng ating Panginoon, kahit ikaw ay araw-araw kang nananalangin, kasi hindi na masama manalangin. Every day na nasa Bible study ka, lagi kang dumadalo every Friday sa gawain. Hindi yan. Hindi magagawa yan para mapigilan yung mga pagsubok sa ating buhay. Di ba? Ginawa na naman natin lahat, nagsimba na tayo, nanalangin na tayo. Nag-e-exhort na tayo. Nagtuturo na tayo din. Andyan pa rin. It's given. Dahil ang store challenges darating sa ating buhay. Ngayon pa man, pinangako din naman ng Panginoon. Sa ating, kung tayo ay mananatili, kakapit sa Panginoon, may pinangako naman ng Panginoon na may kaligtasan sa lahat. Kung mananatili tayo sa kanyang lilim, sa kanyang pakpak. Sabi nga, I will be with you, sabi ng Panginoon. I will protect you. I will deliver you, sabi niya. I will keep you from harm. Sabi, if you still remain under the shadow of the wings of the Almighty, yun nga, yung lilim ng kanyang pakpak, there's a promise of the Lord. Mayroong kaligtasan in the presence of the Lord. Ibig sabihin, every Christian should not allow the presence of storm to doubt the presence of God. Hindi natin na masasabi na kahit nandiyan, sabi nga, lahat ng mananampalataya, hindi porke nandiyan ang problema. Ibig sabihin, wala na yung Panginoon. No, hindi. Ibig sabihin, nandiyan na yung mga kaganapan na nawawala ng presence ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na kasama natin siya. At kahit anong pagsubok ang pagdaraanan, manatili sa pangako ng ating Panginoon. Hindi kanya iiwan. Yung mga, sabi nga, yung mga pagmamahal niya hindi magbabago. At ang purpose sa Panginoon, ang purpose sa buhay ng ating Panginoon ay magpapatuloy habang dumaranas tayo ng ganyan. So kapit lang. Pero sa kasamang palad, sa katagalan nating Kristiyano, mananampalataya, meron pa rin tatanong. Ang minsan, bakit hinahayaan, bakit inaalaw ng Panginoon yung dumaan tayo pagiging worse na sheep, as a bilang sheep tayo, dumaraan pa rin tayo sa ating buhay. Isa sa mga dahilan, sabi kung bakit
nagiging worse ang ating buhay. So sabi sa verse 21, ilang araw nang hindi kumakain ng mga tao, kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin, hindi na tayo dapat umalis sa Crete. Hindi na sana nangyari sa atin ang kahirapan ng mga sadaling ito. So dyan pa lang, sabi niya, isang way kung bakit tayo lumaranas ng isa. Noon pa man, babalikan natin sa verse 9-11, doon pa lang dumating, na-stuck sila sa Crete, hanggang sa inabot sila nung sa panahon, sabi nga sa panahon ng masamang kalagayan ng pagbabiyahe. Sabi nga, inabot sila, may season talaga na hindi maganda yung biyahe. Pero ito pa rin, sinabi ni Pablo, natatansya ko, I perceive, sabi nga, na dapat hindi na tayo tumuloy kasi masama ang panahon. Sabi nga, hindi lang ang gamit natin mawawala, hindi lang barko yung masisira. Pati yung buhay natin mga nganib. Sabi. At sabi, sino sa atin ang gustong gustong iwasan, gustong makaiwas sa kahirapan, yung hardship ng ating buhay? Sino sa atin ang ayaw mapinsala? Pero nagtatanong pa rin tayo, di ba? Hindi pa niya kayang gawin, sabi. Hindi pa kayang iiwas ng Panginoon ang makaguluhan sa buhay natin. Pero bakit inaalaw ni Lord? Sabi, na mawalan ka ng work, mawalan tayo ng mahal sa buhay. Bakit na inaalaw na maging worse ang buhay ko? Kung paano mga katanungan pa natin. Bakit na inayaan yung mabuting tao na dumaranas ng mga ganito? The answer is, hindi sana daraan na bagyo ang biyaheng ito kung nakinig lamang sila kay Pablo. Kasi kung si Pablo, sabi niya, huwag na tayong tumuloy. Nanganganib ang buhay natin. Pero dahil si Pablo isang tent maker lang. Of course, siyempre, sinang papakinggan ng mga prisoner? Siyempre, yung kapitan ng barko, yung kapitan nila. Di po ba? Titignan nila si Paul, ano rin to, prisoner din to, paano tayo makikinig dito? Of course, basta unang isip natin, oo nga naman. Taga-Sinaya lang to, ba't ako maniniwala rito? Di ba? Mga mga to mga sakitin to mga to Di ba? Kung titingnan si Paul, tent maker lang to, bakit maniniwala to? Sabi, hindi tutulad sa bangtala, si Iman to, yung mga seller to, alam na alam nila yung mga navigator. Si Pablo, anong alam ni Paul sa navigator, di ba? Hindi nila pinakinggan si Paul. Hindi sila nakinig. Mas nakinig sila sa kapitan ng barko kaysa sa salita ng Panginoon. Nadala-dala ni Paul yung nadi-discern ni Paul. At dahil hindi sila naniwala, hindi nakinig, na-encounter nila yung bagyo. So nagpatuloy sila, umalis sila sa Crete. At mas maraming naniwala kasi, majority naniwala na tumuloy sila kasi masama ng panahon doon sa kanilang pinagtaungan. Ay nung gumagewang-gewang na yung barko, sabi ni Pablo, kung nakinig lang sana kayo sa akin, dapat hindi natin diranas to. Di ba? Siguro nakaposas pa si Kaya isa sa reason kung bakit nararanasan natin yung shipwreck sa ating buhay. It is yung hindi nakinig. Hindi tayo nakinig. Sinabihan na tayo before. Pag mo nasubukan yan, masisira buhay mo dyan. Huwag niyang lalaking dyan. Tigas ang ulo natin, di ba? Huwag niyang babaeng yan. Masisira ang buhay natin dyan. This is example lamang po, ng mga reminder sa atin. Kung sino yung mga nakakakita sa paligid, ikaw hindi mo nakikita. So ito, dahil hindi tayo nakikinig, hindi ka yayaman dyan. Hindi tamang paraan ng pagyaman yan. Iwasan mo yan. Mga sa Pero dahil mas may tiwala tayo sa iba, na mas malakas yung boses sa labas kaysa yung boses ng Panginoon, sinaway natin ang Panginoon. Isa yan na reason kaya naranasan natin ang magiging worse bilang isang sheep. We're not listening.
Sana nga yung katabi natin kung nakikinig tayo ngayon. Nakikinig ba tayo? Yeah. Kinig ba? So listen. Para sa atin to. Para sa ito kapatid. Sa'yo. A shipwreck happened because most of the time, we fail to listen. Until it will become a worship. Pag di tayo nakikinig, mas lalala pa tayo, mga kapatid. It's too late, sabi ni Pablo. Kahit na mag-pray pa tayo dyan, kahit mag-fasting pa tayo dyan, hindi na tayo makakalis, hindi na tayo pwedeng bumalik. Nandito na tayo, ito na yung destiny natin. Sabi ni Pablo, kahit ilang panalangin pa yan, kung lulubin ng Panginoon yan, mangyayari at mangyayari. Ito na yung destiny, nandyan na yan. Kaya makinig ang mapandinig, sabi. Kasi, pag kinikilig kasi, nawawala yung pandinig. Nabibingi kapag kinikilig na. So, listen, sabi ni Pablo. Pero ngayon, hinihiling ko, sabi sa verse 22, nalakasan nyo ang loob ninyo, ay loob dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lamang ang masisira. So, napakaganda, no? Doon yung kumbaga sa si Paul lang ang walang pag-asa. Isipin mo yung mga Roman soldier na yan, na nagbabantay dito sa prison. Siya lamang ang magsasalita ng gano'n. Sundalo ka, dapat lakas ang loob. Pero hindi, si Pablo. Si Pablo ang nagsabi na walang mamamatay, ang barko lang ang masisira. Yung ship, sabi niya masisira, walang mamamatay. Bakit? Pero bang gano'n? Masira na nga ship. Nasa gitna tayo ng yung mga sumasakay sa barko, mga nakaka-relate. Ako, di para sa yung barko. Siyempre, sira na yung bangka. Paano tayo makakaligtas nito? How? Sabi, hindi makakarating yung barko. Pero ikaw makakarating sa destination mo. Ito ang katanungan sa atin. Kung literal na tayo na nasa gitna ng dagat. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Sabi, kahit masira, mawala ang ship na yan. Kahit masira, mawala ang ship na yan. You will make it, sabi niya. Makakarating ka sa ipinangako ng Panginoon na pupuntahan mo. Because sinasabi na walang mamamatay. Walang mamamatay, claim natin niya, walang mawawala. Sabi nga, masira man yung mga relationship, na ship na yan, partnership, friendship, courtship, hardship, of course. Gusto mong mawala yung hardship mo. Pero yung relationship, pag-usapan relationship, courtship, partnership, mahirap tanggapin, di ba? Pagka nasira yung mga ganyang mga ship sa ating buhay, mahirap tanggapin. Friendship ko to, matagal ko ng friend to eh. Pero bakit? May pagkakataon, nasisirahan ng Panginoon ang mga ship na yan sa ating buhay. Kasi bakit? Kasi ang kamay ng Panginoon, sabi niya, wala sa barko, wala sa ship. Ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo, nasa atin. Ibig sabihin, saan ka man naroon, saan ka man paroroon, ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo ngayon, mga kapatid. At pinapalam niya sa iyo ngayon na ang ship ay nasisira, lulubog, pero ikaw kapatid, magpapatuloy ka, makakarating ka sa patutunguhan mo. Yung mga anuman mga ship na inaalay sa ating mga Panginoon, it is masakit kung minsan, hindi mo matanggap, pero gagawin ng Panginoon yan. Kasi mayroong mga force na talagang mga friendship, mga relationship, mga bagay na yan. Sa una mahirap, pero makikita mo, kung lalaliman natin ang ating kaisipan, it is yung hardship ang tinatanggal ng ating Panginoon dyan. Minsan yung limitation, yung mga boundaries, ang tinatanggal ng ating Panginoon. So alam naman natin, sabi, masisira yung mga ship na yan. Kaya ng relationship, partnership, friendship, at courtship. Kasi minsan, kung bakit nasisira yung mga ganyang mga ships, minsan din natin namamalayan na lumalagpas na tayo sa mga boundaries natin. Sa mga boundary. Ang mga ship na yan, mga kapatid, may limitation, sabi, mga relationship na yan. Sa magpartner nga lang sa mag-asawa, kasabi mo mag-asawa sila, kung sa akin, yung may personal, hindi pwedeng tignan ni Mrs. yung wallet ko. Na walang paalam. Okay, let's say nagpaalam siya, pero it is healthy. Natitignan ng partner natin yung wallet mo. Diba?
Kung sa inyo, okay, okay. Pero sa akin, parang hindi healthy. Kasi lumalabas na parang walang tiwala sa iyo. Yung asawa mo, di ba? Tingin ang wallet mo. Di ba? Lalong-lalo na kung hindi mo nakikita, titingnan yung wallet mo. Nag-iintriga ka naman ng gusto. May tinignan pa rin. So may limit, di ba? May boundaries pa rin kahit may mag-asawa. Hindi dapat na ginagawa ng isang mag-asawa ng ganyang bagay. Sa mag-asawa. Walang pahintulot. Hindi maganda, sabi. Kahit sa mga, sabi nga, kahit sa mga nasa magkaibigan. Sa mag-asawa, sabi nga, di ba, minsan humihiling tayo ng tamang asawa, sabi. Lord, bigyan mo ko ng tamang asawa. So, ayan, binigyan ka. Di kalaunan, mga ilang 1 months pa lang nagsasama, lagi na siyang tama. O humingi ka ng asawang tama, then laging tama yung asawa ko, ako na laging mali. Di ba? Yung boundary, sinasakop mo na eh. Sinasakop mo kung sino yung laging tama. Sinasakop mo na yung boundary ng asawa mo. Lagi ka ng tama, wala na siyang right. So, dapat hindi naman tama, hindi healthy. May boundaries pa rin. Kasi yung right niya, wala na, lagi kang tama eh. Di ba? They miss the boundaries. Lumalagpas tayo sa boundary. Kaya, isa the reason na nasisira yung mga relationship natin. Of course, ganun din sa friendship. May boundaries din yan, mga kaibigan, sa mga kaibigan natin. Sa mga kaibigan natin, regardless kung talagang close na close man, meron at meron pa rin. Unang-una, pinakamababaw na dahilan, yung the way we talk, yung approach sa ating mga kaibigan. Na minsan, itinuturing mo ng parang katulong na lang, utusan mo, di ba? Ano ito eh, kung sabihin sa paksinaya lang ito, kung mag-utos sa akin, taga-hospital ako. Di ba? Yung pag wala ng pagkunda, siyempre siyempre close mo na naman si ate. Matagal na ka nagbibiruan. Di kung utusan natin, ganun na lang. So wala akong ano doon kasi meron maglilik yan eh. Hindi natin alam kung ano yung kondisyon ng kapatid araw-araw. Minsan, pupuyat yan. Then, pag utusan lang natin, ganun na lang. Di po ba? May limit, may boundaries tayo. Bilang mga kaibigan, titingnan naman natin yung mga bagay na yan. So, dapat maging aware tayo dyan kung ano natin masira ang ating friendship. Kabat isa. May limit, may limitation. Minsan, kung naaagaw na natin yung oras ng kapatid, imbis na ialay niya yung kanyang oras sa kanyang pamilya, di inaagaw pa natin bilang kaibigan. Kuya, okay lang naman sa kanya eh. Okay. Di ka sure. Di mo alam kung napipilitan lang yung kapatid o nahihiya na lang kaya pumayag. Hindi healthy kasi. Hindi healthy. Na dapat iukol na yung oras niya dun sa asawa niya. Then ito naman, sige kapatid, be aware tayo sa ganun. Be sensitive. Sabi nga. Sensitive tayo sa mga ganyang mga bagay. Kaya hindi lahat ng okay ay okay. Nahihiya lang kapatid or napipilitan. Kaya yung boundaries natin, alam natin kung saan tayo lulugar bilang isang magkakaibigan. Siyempre, sa courtship din. Diba? Sa courtship, may limit din yan sa mga binibitaw ng salita. Siyempre, unang-una, yung mga manliligaw. Siyempre, hindi nawawala yung bola eh, di ba? Sabi nga, sana I can live without you. Oh, kaya maniwala dyan. Yung mga nagsasalita niya hanggang ngayon, buhay pa eh. Di ba? I can live without you. Naniniwala ba tayo dyan, mga ano? Hindi na tayo bata. Bumitaw ng ganon. Mamamatay ako pag wala ka. Uy. Di ba? Scam yan. Huwag ka maniwala dyan. Hanggang ngayon, naghiwalay kayo, mas naura pa na kapag asawa sa'yo, nagsabi na yung kesa sa'yo eh. Ha? Niwala kayo sa akin kasi isa rin ako nagbitaw niyan. Hanggang ngayon buhay pa. Dahil hindi, kung hindi kaya-aya, may limit, bilang concept, may limit tayo dyan sa ating iniiro, kumbaga. At the same time, isa hindi kaya sa Panginoon. Total, hindi naman tayo well-matured naman. Sex without marriage, hindi kaya-aya sa Panginoon. Bago kayo mag-asawa, bago kayo ikasal, then sex, no. Hindi tama. Kaya yung boundaries, tingnan natin yung limit sa mga courtship na yan. Yan ang isang mga reason
na dumaranas ang pagkakahiwalay, pagkakasira ng mga ships sa mga be sensitive, sabi nga kasi. Be sensitive. Kasi yung pagiging insensitive is a part of immaturity. Nagiging immature tayo kapag di natin nararamdaman yung pagiging sensitive sa ating mga relations. Diba ba? So medyo lumis tayo ng konti. So ang purpose ng Panginoon, sabi nga, hindi nakatipende sa barkong sinasakyan natin. Hindi huminto ang purpose ng Panginoon dahil nawalan ka ng buhay, nawalan ka ng mga relationship, dahil nga sa mga tinatangkilik natin, dito na tayo nananatili. E then, gigibayin, balang araw, gigibayin ng Panginoon niya, wawasa. Tagal ko nang pinag-ingatan tong ministry na to. Pero bakit, hindi pa rin ako deserve dito. Because may something. So, sa relation nga, kapag magulo ang relation, it's just a storm. Dahil kapag nawasak na yan, yun ang shipwreck sa ating relationship. Sabi nga, mawala man niya yung mga ship na yan. Mawala ng lahat-lahat, kailangan natin tanggapin. Sasamahan ka ng Panginoon para makatawid ka sa pampang. Kung yung mga bagay na yan, ship na yan, mga nagpapabigat sa atin, para lumusong sa kabilang pampang, tatagalin ng ating Panginoon. Sa kapamaraan ng kanyang sa kanyang sariling kapamaraan, hindi sa mismo nating kapamaraanan. So nagbago man ng route ng barko na yan, nagbago man ng schedule, sabi nga, pero ang promise ay ng Panginoon hindi nagbabago. Matutuloy ang isang barko na to sa kanyang pupuntahan. Minsan naisip natin yung gamot, sabi nga, yung gamot nagpapagaling sa ating kasakitan. Yung doktor ang nagbibigay sa akin ng ating pansamantalang lunas sa ating karamdaman. Kaya kapag doon tayo nalalagak yung ating pananampalataya, paano na nawala yung doktor, nawala yung mga medicine na yan. Di ba? Siyempre nawawala ka na rin kasi doon tayo nakalagak sa ship na ating pinangahawakan. Hindi po nawalan ka ng trabaho, hindi po nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi po nawalan ka ng iniirog, sabi niya. Hindi ibig sabihin, iniwan ka ng Panginoon. Lulubog ka man, sabi. Dapat kahit lulubog ka, hindi kasama sa paglubog yung pananampalataya natin. Lulubog ka pero hindi ka malulunod. Gaya ng kinanta natin. Hindi po nawalan ka ng trabaho, hindi ka na makakaroon. Hindi pwedeng nalugi yung negosyo mo, hindi ka na makakaahon. Hindi porke hindi ka na pag-asawa this year, hindi ka na makakapag-asawa second year, no. Dahil pala ng palataya mo, nasa yung Panginoon. Hayaan kang lumubog pero hindi ka hayaan malunod ng ating Panginoon. Sabi ng Lord, meron assurance na dadalhin kita sa kabilang dako, sabi. May promise ang Lord sa atin, may pangako. May pangako ang Panginoon. So yun ang panghawakan natin. Have to faith to believe. Walang mamamatay. Walang mamamatay, barko lang ang masisira. Sa nakikita ba natin yung confidence dito ni Pablo? Kung tayo yung si Pablo, nakikita lang may confidence tayo dito. Kung tayo naman yung nandun sa prisoner, siyempre, alam natin, sabi ko, nasasalabin natin kung nasaan tayo dito. Kung siya sa kumukuha ng lakas ng loob ni Pablo. So anong meron kay Pablo? Bakit ganun? Na lang ang kanyang confident. Kasi yung gabing na yun, sabi niya, nung bago sila lumubog, nakausap niya ng anghel na nagpahiwatig sa kanya. Sabi sa verse 23, sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ng isang anghel na ipinadala sila ng Diyos na nagmay-aari sa akin at ang aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot, dapat kang humarap sa emperador. Hindi yung bote, it's yung Caesar. Emperador sa Roma at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito, barko ay maliligtas dahil sa iyo. Amen. Parang sinabi ng anghel kay Pablo, dahil landong ka, kasama ka nila sa barko niya, lahat ng kasama mo maliligtas. Because isang tao ang nag-cheer, napapalakas ng loob sa mga tao ito. Kaya gano'n na lamang yung confidence ni Pablo, di ba? Kasi nangako sa kanyang Panginoon na ang purpose at final destination
kailangan kang umarap, Pablo. Kailangan mo makaharap. So, ibig sabihin, matutuloy. Hindi niya inisip ko anong pagdaraanan na tuloy. Text mismo, matutuloy ang biyahe mo, sabi niya. Ibig sabihin, sure na sure ang Panginoon na anumang mangyari, nagkaroon man yan ng delay sa kanyang pupuntahan, makapunta man sila ng Pinex sa susunod na station nila, napunta ka man ng ibang lugar, siguradong sigurado, doon pa rin ang bagsak mo, doon sa kalooban ng Panginoon, sa iyong destination. Huwag kang matakot. Huwag tayo matakot. God is with you. There is hope. Sabi nga, may pag-asa. Ipapadpad tayo sa isla ng ating Panginoon. So, kasi natin, di ba, kung tayo sa isang grupo, sa isang team, na dapat tayo matakot, kasi meron tayong team leader, di ba, minsan. Yan, team leader. Alam natin, meron pag-asa. Di sa isang group kasi, meron team leader yan. Kaya dapat tayo, sabi nga, meron tayong participation, dapat. Kung sa mga gawain na yan, kung saan yung may pagtitipon, dapat meron tayong participation. Bilang, sinabi na maliligtas dyan eh, kaya lahat kayo. Walang mamamatay. So kung nakasama tayo dyan sa 276 na yan, meron dapat tayo participation. Kaya dapat, meron tayong participation. Sumama tayo para sa magiging pag-isa. So sabi sa 27, Ikalabing-4 ng gabi, sabi niya, nang tinangay kami ng bagyo, dagat, Mediterranean, at nang maghahating gabi na, tinatansya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat. Kasi sinukat nila ang lalim ng dagat at nalaman nilang mga 20 dipa, 20 dipa ang lalim. May sinukat nila uli ang lalim at mga 15 dipa na lang. At dahil natakot, so takot na naman, bumangga kami sa mga batuhan. Nahulog sila ng 4 na angkla at sa hulihan ng barko. At nanalangin sila. Sana mag-umaga na. Siyempre, sa takot ba naman? So, Lord, mag-umaga na sana. Bilisan nyo na yung araw para, kung magatutusin, para matapos na yung bagyo na to. Yung prayer nila. Mag-umaga na sana. Pero hindi, sabi, gusto sana na tripulante na lisanin ang barkong ito. Kaya binaba nila nila sa dagat ang maliit na bangka. At kunwari maghuhulog lang sila ng angkla sa unahan. Pero sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kung iaalis ang mga tripulante na to sa barko, hindi kayo makakaligtas. It means mamamatay kayo kung aalis kayo. Pansin natin, sa lahat ng sinabi ni Pablo kanina, doon pa sa umpisa, nasabi huwag kayong matakot, masisira ang barko, pero maliligtas tayo. Walang mamamatay sa atin. Yung assurance nandun na eh, di ba? Kahit ano, hindi, meron pa rin talagang gustong umalis. Sa ganda ng sinabi ni Pablo, gustong tumakas. Kasi doon sila nakapokus doon sa masisira, hindi sila nakapokus doon sa maliligtas. Di ba? Kung gaano kaganda yung mensahe, kung ba sa atin, kung gaano kaganda ng mensahe sa mga nakaraang mga buwan, kung gaano kaganda ng mga prayer meeting, mga prayer natin, sa prayer meeting natin, yung mga inaatan natin panalangin, kahit gaano kaganda yung mga advice, reminders, meron at meron pa rin mga lutang, di ba? Sa mga paalala lang natin dito, mamaya po, pagkatapos ng ito, babalik tayo, oras na ganito. Babalik ba tayo sa exact time? Hindi. Di ba, kahit gaano kaganda mga reminders natin, marami pa rin talagang hindi tumutugon. Gaya na ito, mga tao na to. Di ba, ang ganda na naman sabi ni Pablo eh. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Maliligtas tayo. Yan ito, maghuhulog pa rin sila ng bangka para tumakas. Tatakas sila dun sa bangkang maliit. Which is another ship na naman to. Kung saan nakabaling yung kanilang pananampalataya. It is easier kasi mas madali yung pagkakataon na tumakas kasi para sa atin. Kung nakakaranas sa paghihirap, mas madali yung mag-escape. Mas madali yung tumakas. Ang tatakasan mo, di naman yung problema. Sinabi nga ni Paul, walang mamamatay sa atin. Kasi kapag umalis yung mga yan, namatay yung mga yan. Sabi sa kapitan.
Minsan kapag umalis tayo sa grupo, aalis ka sa grupo kung nandun naman yung pangako ng Panginoon. Bakit tayo aalis? Sinabi na nga, isa rin yung kasi, diba? Minsan sa listening, kasi hindi tayo nakikinig kay Paul sa ganyang balita. Pansin natin yun. Sa isang grupo, kapag sa pagtitipon, sabi nga, we need to participate. Sumali tayo sa pagkakaisa. Sa para maging yung involvement natin, nandoon. Kung kasama ka sa 226 na sinasabi dyan, it's dito lang sa barko to, pero yung, kung kasama ka na ligtas sa sanlibutan, meron kang participation, mga kapatid. Sa team dapat merong meron ka dapat dito ginaganap, sabi nga. Sa bawat isa habang nag-cheer ka, habang sumisigaw ka ng red gawa, di ba? Andun ka. Meron, at least matalo manalo. My point is, nandun ka, alam mo yung pangyayari. Matalo ka man, alam mo yung pangyayari. Kaysa nanalo ka man, hindi mo alam bakit ka nanalo. Wala kang participation eh. Di ba? Uy, nanalo tayo, tayo mo nanalo Pero ba't pa tayo nanalo? Di ba? Tatanong mo. Kasi kahit natalo ka, alam mo naman yung ginawa mo. Ginawa mo naman the best mo. Di ba? Naalala na natin yung lakaran nating ating building, di ba? Abang advise yung team leader natin. Sige, ako dyan. Sino dito? Ako dyan. Pagdating ng games, bakit yung tuhod? Di ba? Isip na lang ang kaya di ba? At least nakipag-participate. Ginawa ng tao yung the best niya. Di ba? Andun yung willing niya na makisali, makilahok. Then so nanalo nga yung team nyo na naman, pero hindi mo naman kung bakit nanalo. Kasi hindi mo alam, hindi natin alam. Pero dapat tayo participate dito. Huwag kang lilingon. Huwag tayo lilingon sa ibang bangka na akala natin, doon tayo makakaligtas, doon tayo yayaman, doon tayo makakaroon ng mga tamang partner. Huwag doon. Cut the rope. Sabi, putulin yung lubid. So, ito ng participation mga sundalo. Sila mismo pumutol ng lubid. Sinabihan na ni Pablo, kapag umalis yung mga yan, mamamatay. So naisip nila, medyo nagising sila. Pinutol nila yung lubid. Hinayaan nilang humayo yung barko saan nilang pupuntahan. So, sa atin ba, pag ganun, halimbawa tayo dumaranas ng ganun, kahirapan dito sa ating mga ministry. Kahit sa labas, sa relationship. Bakit mag-walk out ka, kapatid? Kung sabihin din ni Pablo, huwag kang mag-walk out, bakit? Mamamatay ka. Kung ganun kaya sinasabi natin, di ba? Siyempre, babalik, mamamatay pala ako pag nag-walk out ako rito. Andito na yung kaligtasan kung basta tayo bumabaling. Akala natin doon tayo maliligtas. Akala natin doon tayo liligaya. Doon tayo yayaman. I-participate para sa unity. Sa barkong ito, kahit sundalo magigipag-participate sa kanila. So sila lang mismo yung pumutol. Di ba? Sa 32, kaya pinutol ng mga sundalo ang lubid ng bangka at pinabayaan nitang maanod. Nakinig din sila kay Pablo at the same time. Kasi usapan na, patay na naman to Di ba? Sila mismo nagputol sa lubid ng bangka at pinabayaang maanod. Kalala kasi dito, mas makakabuti tayo rito, masisira yung barko na to. Dito tayo sa maliit. Hindi naman sila kakasar, tugboat yun, yung maliit yun, bangka. Ilan lamang doon. Kung natuloy yun, hindi totoo sinabi ng anghel na pinahating ng Panginoon kay Pablo na maliligtas silang lahat. Kung meron namatay, isa lang. Hindi totoo ang Panginoon pag ganun. So hindi hayaan ng Lord yung mga bagay na yan. Kasi nakakalungkot lang, nandun na yung kaligtasan, then nakabaling pa tayo sa iba. Di ba? Nag-walk out. Kapatid, huwag mo puntahan yan. Huwag pumunta dyan. Bakit? Mamamatay ka dyan. Sana kung ganun sinasabi natin, di ba? Hindi ganun sinasabi natin. Sa atin lang to remind, sa Pablo. Sabi. Putulin yung lubid. Kung saan tayo pwedeng mapahamak, kung ano natin, kung saan tayo yung mga wrong relationship, yung mga pinuputol, wrong friendship, yan. Para mawasak ang ating hardship. Let it go. Hayaan natin yan. Huwag tayong bumaling pa sa iba. Wala tayong dapat lingunin pa. Kung nakikinig tayo kay Paul, kung nandito tayo ngayon, siyempre, hindi natin titignan yung kanyang occupation, di ba nga? Kaya nasang tao. Dahil we believe, yung mga sinasabi, yung mga na-prepare dito, nagagaling din sa Bible.
Kaya dapat lumalagpas. Sa lahat ng mga tumatay rito, lumalagpas ang katauhan namin bilang tagapahayag ng Panginoon. It is ang reference naman natin, it is yung Bible itself. We are not perfect, but the grace of God patuloy tayong tatayo sa ating Panginoon bilang may pahayag ng kaligtasan. So kaya putulin natin kung ano naman mga tinatagkilik natin na yan. Cut the rope. Relationship, friendship, courtship, at mga iba pang mga bagay na nakakapag wala sa ating focus bilang sa kaligtasan na sinabi ng Pablo. So ang conclusion, sa Magagawa 14, pagkatapos, pinasunod niya ang iba na nakakapit sa tabla at mga parte ng barko na lumulutang. Ganon ang aming ginawa at lahat kami ay ligtas na nakarating sa dalampasigan. So, ibig sabihin, kung hindi wawasakin ng Panginoon, kung hindi wawasakin ng nilob ng Panginoon mawasak yung barko, lulubog ng buo yung barko. So kapag lumubog ng buo yun, wala silang kakapitan. Lahat sila lubog. Walang kakapitan yung barko walang kakapitan yung mata papuntang dalampasigan. Yung 270 sinasakay ng barko mamamatay. Kaya kailangan mawasak ang barko para ma-breakdown into sabi nga to small parts at ma-distribute para sila may kapitan, mga kapatid na to. So sinusukat nila, sa una pa na sinusukat nila, dito na 15 feet na, 12 feet na. Sa bababa na tayo, pwede na tayo ligtas. So hindi, winasak ng Panginoon doon pa lang. Kasi doon yung boundary nila, doon na lang sila. Kasi pwede namang itawid ng Panginoon yung barko, bakit winasak pa? Ganun ang tanong di ba? Ganun ang tanong. Pero sabi, kahit mawala yung ship, sabi nga, kahit mawala yung ship, tatawid ko kayo. Yung pangako ng Panginoon. Kasi winawasak ng Panginoon yung barko para hindi tayo doon mag-focus. Para mag-focus tayo sa Kanya. Kung dinawasak yung barko, siyempre, sino papasalamatan nila yung barko? Hindi yung Panginoon. So, hindi lang natatapos doon. Which we are ligtas. Kung kasama tayo doon sa ligtas, galing tayo sa worst na pinagdaanan natin, then naligtas tayo. So, what's the reason? Bakit tayo sinim ng Panginoon? The reason is to worship the God. Participate. Kailangan natin pakita, pinagdaanan natin sa ngayon. Dahil tayo ligtas, hanggang ngayon nananatili pa rin tayo sa ating kinatatayuan. That's why, from worship to worship the Lord. Amen.